mga Kipaulandia, hanggang ngayon naman talaga ay pinagdedebatihan yan. At ang dami kaliwat kanan ang pagtatanggol kay Kim laban doon sa mga nambaba sa kanya. Ako nabubwisit na taga ako sa inyo ha. Nabubwisit na ako talaga sa mga nambabash kay Kim at kay Paolo Abilino. Mamaya may babasahin ako sa inyo ha. Kasi kawawa naman talaga si Paolo. Ay hindi, ewan kung mababasa. Kawawa naman talagang itong si Paolo Abilino. Kasi, pero bago yan, eto ha. Say ng mga panay, Kim Chiu deserve makuha ang primetime slot dahil loyal sa kapamilya. Nag-viral ang panayam kay Kim Chiu kung saan naging emosyonal siya nang malaman na makukuha ng serye nila ni Paolo Abilino ang The Alibay ang isang primetime slot. Ito na nga yung iniwan na ni Coco Martin. Umani ng iba't ibang reaksyon ng video matapos sabihin ng ilang netizens na tila OA umano ang reaksyon ng actress. Ha? Depensa naman ng fans sa kilala bilang Kim Paulandia, malaking bagay ang naturang time slot lalo na't papalitan nito ang matagal ng serye ni Coco Martin. Sumang-ayon din ang singer-actress na si Shasha Padilla at sinabing isang malaking blessing ang makuha ng The Alibay ang unang lineup sa primetime. Para sa ilang tagahanga, karapat-dapat umano si Chiu sa naturang oportunidad dahil sa matagal nitong katapatan sa Kapamilya Network na unang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Okay. Ganito yan ha. Huwag kayong, ang banatan ninyo, huwag si Kim. Huwag si Kim ang banatan ninyo, kundi ang banatan ninyo ay ang istasyon na nagbigay sa kanya ng slot niya ng 8 p.m. Wala namang kinalaman si Kim sa kung aling serya ang ilalagay diyan sa slot na yan, kundi sila ay sumusunod lang. Sila ay mga aliping sa gigiling na joke lang. Sila ay mga mababait na mga talent ng Ignacia at kahit anong ibigay sa kanila, go lang sila ng go, diba? Natatandaan nyo na ang dapat yung My Love Will Make You Disappear ni Kim ay dapat ipalalabas siya ng February last year, pero naurong. May nakita, ano ba kayo? Meron ba kayo narinig na disgusto kay Kim? Or kay Paolo medyo may pinagdudahan ko pero hindi naman si Paolo. Hindi gagawa naman si Paolo ng ganyan. Liban nila kung national issue yan. Yung mga ganon, wag si Kim ang inyong bakbakan. Ngayon, yung pagiging emotional ni Kim, OA, hindi po OA yun, validated yon. Kasi tama naman si Shasha Padilla. Isang malaking karangalan ang maibigay ang slot na yan, ang time slot na yan, sa kahit na sinong artista at kahit na anong serye yan. Kasi etong slot na yan ang pinakamahal sa mga advertisers. Kapag ikaw ay binigyan ng ganyan, ibig sabihin, you are considered a big star. Big. Sabihin natin, paano ba? Candidate ka na for primetime queen or primetime king. Lalo pag na-maintain mo yan. Kaya nga, di ba si Coco Martin ay tinawag na primetime action king kasi siya nga talaga yung nagpanatili dyan. Walang nakikita ang ibang. Ibig sabihin na inilagay dyan ang serye nila Kim at saka ni Paolo. Wala silang nakikitang ibang pwedeng ilagay dyan. Hindi naman pwede kaagad si Coco eh. Kasi magsasuffer talaga ang quality ng serye ni Coco pag ilalagay kaagad dyan. Hindi pa nga sila nakakaisang episode or nakakaisang season. At gaya nga nung nabasa natin, narinig natin na maraming mga gustong baguhin si Coco. Ang dami niyang gustong baguhin sa kwento, sa flow ng kwento, sa shoot nila, ganun-ganon. At hindi siya makapag-isip na kung ano man ang gusto niya kasi medyo mainit pa sa kanya ang pinagdaanan niyang mga creative thoughts o kung ano man dyan doon sa Batang Quiapo. Yan, bagitin na natin. Total, tapos naman na yan eh. Yung mga ganun, hindi siya pwedeng agad-agad. Ganon, mamaya dyan magkaparehas sa mga eksena, di ba? Magkaparehas ang flow nung kwento ng nakaraan tapos yung bagong slot ni Coco Martin. Hindi pwedeng ganon. Naku, baka masira ang kanyang pangalan. Kaya naman itong si Kim at saka si Paolo, dahil napakarami ng Kim Paulandia, ay nako, talagang supported. Di ba nga yung pangalan? Nako, kapit bisig na ang Kim Paulandia, di ba? Mukhang nahating ang atensyon ninyo eh. Nahating atensyon ninyo, di ba? Biruin nyo, naghahanda kayo para sa March 16. Yan, ako sa ano na yan, bukas na yan.
Naku, abangan nyo na yan bukas, di ba? Handang-handa na kayo. Tapos meron pang Kim Pao World Tour. Oh, di ba? Nakakaloka. Kaya, totoo yan ha. Totoo talagang, siguro kung sino man ang mabigyan time slot niyan, hindi po pwedeng hindi maging emosyonal. Kasi nga, yan ang tinatawag na the best prime time. Kasi ikaw yung magsisimula eh. Ito ang oras kung saan ang mga tao, dati ang mga tao ay nasa bahay na. At yung mga nasa office na nakarating na ng bahay, eto na yung panonoorin nila. Lalong-lalo na yung mga household helpers. Yung mga nanay, yung mga tatay, yung mga lola, lolo, yung mga apo, yung mga ganon. Yan, panonoorin na nila yan. At kaya lang, sa totoo lang, wag naman sana. Hintayin mo na sana, ang ano ko lang, ang aking pinakaasam-asam lang at dalangin lang talaga na sana pag okay na naikahon na ang first season or kung ano man ang pang-pilot telecast ni Coco Martin at tatakbo na ito na isang buwan, sana naman kung okay na yon ay wag naman ilagay ka agad tapos tatanggalin ang The Alibay. Wag ganon. Patapusin muna natin ang The Alibay hanggang umabot siya sa kanyang pinaka final scene. Oh. Ganun, wag naman kasi nakakaya naman yun. Di ba binigay mo tapos babawiin mo? Well, dahil dyan babati mo na ako. Meron pa ba tayong isa pa? Wala na. Oo nga. Wag naman ganun kasi syempre, di ba, umiyak na nga yung tao, di ba, naging emotional tapos biglang babawiin. Pero feeling ko naman, sana hindi. Sana biglang inilagay sa 8:45 si Kim. Pero, ganito yan pag ito ay na-maintain, pero I'm sure naman ma-maintain yan. Pag ito ay na-maintain ng Kim Paulandia at ng iba pang mga casual viewers, ang panonood dyan sa serye na yan ni Kim at kahit ilipat yan doon, susunod yan. Maganda yan, magandang ano yan. Dahil na-establish na ni Kim ang slot na yan, pag pumasok dyan si Coco Martin, ay naku naman, diba? Ma-maintain pa rin ni Coco Martin ang kanyang dating viewers kasi na-maintain yan, napanatili yan ni Kim. Kaya pagkatapos ang ere ng si Gabo, syempre hindi na nila bibitawan yan at dire-diretso na yan sa serye ni Kim. So pwede naman ganon. So hindi okay lang pala sa akin. Na-realize ko na ganon pala. Kaya nga yung ibang mga programa na idinudugtong doon sa first prime time, kasi ang alam ko ang prime time slot dati ay 7. Nagsimula sa 7 or ng 8. Yeah, 7 talaga nagsimula niya. Pero ngayon, ginawa nilang 8 kasi nga pinalakas ito ni Coco Martin eh. At very challenging at very proud syempre ang production ng serye na yan kasi nga makikipag head to head collision sila at bakbakan sa iba pa mga katapat na programa sa Kamuning at syempre sa Kapatid. Maraming fans ng Kim Chiu ang nagsasabi na deserve niya ang primetime slot dahil sa tagal at loyalty niya sa ABS-CBN, tinatawag ding Kapamilya Network. Bakit sinasabi ng iba na deserve niya ito? Mahabang panahon na sa Kapamilya. Nagsimula siya matapos manalo sa Pinoy Big Brother Teen Edition noong 2006. Halos 2 dekada na siyang artista ng ABS-CBN. Maraming successful na projects, mga teleserye tulad ng Tayong Dalawa, Ikaw Lamang at Lin Lang ay naging patok sa viewers. Napatunayan niyang kaya niyang magdala ng lead roles. Loyal kahit sa mahirap na panahon ng network. Kahit noong nangyari ang ABS-CBN franchise denial noong 2020, nanatili siyang kapamilya at patuloy na sumuporta sa network. May malakas na fan base, malaki ang following niya sa social media at matagal na siyang bankable star. Idea, pero sa industriya, hindi lang loyalty ang basihan ng primetime slot. Tinitignan din ng network ang ratings potential, bagong concepts o story, chemistry ng cast, market demand. Kaya para sa maraming fans, bonus na lang ang loyalty. Pero ang pinakamahalaga ay kaya pa rin niyang maghatak ng audience kaya sinasabing bagay sa kanya ang prime time. Sa balitang yan tungkol kay Kim Chiu, may dalawang side na reaksyon ng publiko. May sumusuporta at may nagki-criticize. Heto ang mas balanse na pananaw.
Ano ba talaga ang nangyari? Ang serye ni Kim Chiu at Paolo Abellino na The Alibi, ang buong katotohanan, ang magbubukas ng 8 p.m. primetime slot ng ABS-CBN simula March 16, 2026. Ang serye ay extended TV version ng thriller series na unang ipinilabas online at may bagong eksena at mas mahabang kwento. Naging emosyonal pa si Kim nang malaman niyang sa unang slot ng primetime ipapalabas ang show nila dahil malaking responsibilidad yon sa network. Opinyon ko sa issue. Idea, normal lang na magkaroon ng debate. May punto ang fans na nagsasabing deserve niya. Halos 20 years na siyang kapamilya star. Marami na siyang teleserye at projects. Isa siya sa mga artistang nanatili sa network kahit maraming pagbabago sa industriya. Pero hindi lang loyalty ang basihan sa primetime slot. Sa TV industry, tinitignan din ng network kung may market appeal ang artista, kung malakas ang chemistry ng love team, kung maganda ang story at production. Malaki rin ang factor ng Kim-Pao pairing. Ang tambalan ni Kim Chiu at Paolo Abellino ay naging popular online at sa streaming version ng The Alibi, kaya may demand din sa TV adaptation. Kaya sa madaling sabi, hindi lang dahil loyal si Kim Chiu kaya siya nabigyan ng primetime slot. Pinagsamang factors yon, experience niya, fanbase at interest ng audience sa project. Reaksyon at mas malalim na pagsusuri. Para sa akin, ang balitang ito ay hindi nakakagulat pero maiintindihan kung bakit naging usapan ito sa social media. Si Kim Chiu ay isa sa mga artistang matagal nang bahagi ng ABS-CBN network at mula pa noong manalo siya sa Pinoy Big Brother Teen Edition ay naging tuloy-tuloy ang kanyang karera sa telebisyon at pelikula. Sa loob ng halos 2 dekada, dumaan na siya sa iba't ibang phases ng showbiz career mula sa pagiging teen star, rom-com leading lady hanggang sa mas mature na roles sa teleserye. Kaya kung titignan sa perspektibo ng network, logical na bigyan siya ng malaking proyekto lalo na kung may market pa rin siya sa audience. Loyalty factor. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sinasabi ng fans na deserve niya ang primetime slot ay ang loyalty niya sa ABS-CBN. Sa industriya ng entertainment sa Pilipinas, hindi bihira ang mga artistang lumilipat ng network kapag may mas magandang offer. Pero si Kim ay nanatiling kapamilya sa mahabang panahon. Para sa fans, ang ganitong loyalty ay parang rewardable factor. Nakikita nila ito bilang patunay na pinapahalagahan niya ang network na nagpasikat sa kanya. Pero hindi lang loyalty ang basehan sa primetime slot. Sa TV industry, tinitignan din ng network kung may market appeal ang artista, kung malakas ang chemistry ng love team, kung maganda ang story at production. Sa kaso ni Kim Chiu, may solid fanbase siya at consistent na presence sa TV at online platforms, kaya may dahilan ng network para pagkatiwalaan siya ng malaking proyekto. Mixed reaksyon ng publiko. Natural lang din na may halo-halong reaksyon ang publiko. Mga sumusuporta, naniniwala na matagal na siyang nagtrabaho at karapat-dapat sa malaking proyekto. Nakikita sila bilang isa sa mga homegrown stars ng ABS-CBN. Mga kritiko, may ilan na nagsasabi na dapat bigyan din ng pagkakataon ang ibang artista. May nagsasabi na hindi dapat loyalty lang ang basihan. Ang ganitong debate ay normal sa showbiz lalo na kapag usapan ay primetime slot dahil yon ang pinakamahalagang oras sa TV. Reality ng primetime TV. Sa totoo lang, ang primetime ay parang high-pressure zone ng telebisyon. Kapag ang show ay hindi nag-perform sa ratings o online engagement, mabilis itong napapalitan. Kaya kahit gaano kasikat ang artista, nasa audience pa rin ang final decision kung magiging matagumpay ang proyekto. Overall perspective. Kung titignan ng mas objektibo,
Ang pagbibigay ng primetime project kay Kim Chiu ay maaring resulta ng kombinasyon ng maraming factors: experience sa industriya, loyal relationship sa network, existing fanbase at bagong proyekto na may potential. Sa madaling sabi, hindi lang ito simpleng reward kundi isang strategic decision ng network. Ang tunay na sukatan kung deserve nga ba ang primetime slot ay makikita kapag naipalabas na ang serye at tinanggap ito ng audience. Sa showbiz, ang suporta ng viewers ang pinakamalaking basehan ng tagumpay. Maraming pang ibang anggulo na pwedeng idagdag sa balitang may primetime slot si Kim Chiu sa ABS-CBN. Hindi lang ito simpleng casting news, may mas malalim na konteksto sa industriya ng TV. Malaki ang pressure ng primetime slot. Ang primetime, karaniwang 8 to 10 p.m. ay ang pinakaimportanting oras sa TV dahil dito pinakamalakas ang viewership. Kapag artista ka na may show sa slot na ito, mas mataas ang expectations ng network, mas mahigpit ang competition sa ibang channels, mas mabilis mapansin kung flop o hit ang show. Ibig sabihin, hindi lang ito opportunity para kay Kim, kundi malaking responsibilidad din sa network. Malaking factor ng fanbase at social media. Sa modern TV industry, hindi na lang ratings ang mahalaga. Ang mga artista tulad ni Kim Chiu may milyon-milyong followers sa social media, may active fandom na nagpo-promote ng shows, mataas na online engagement. Para sa networks, malaking tulong ito sa promotion at trending ng teleserye. Strategic move ng ABS-CBN. Matapos ang mga pagbabago sa industriya ng TV nitong mga nakaraang taon, mas nagiging strategic ang pagpili ng projects ng ABS-CBN. Kapag naglalagay sila ng kilalang artista sa prime time, gusto nilang siguraduhin na may built-in audience na agad. Mas madaling ma-market ang show sa TV at streaming platforms. Posibleng epekto sa ibang artista. May ilan ding observers na nagsasabi kapag may malaking primetime project ang isang artista, nagiging usapan kung sino ang nabibigyan o hindi nabibigyan ng pagkakataon. Pero sa reality ng showbiz, umiikot ang projects. May panahon na mas active ang isang artista kaysa sa iba. Depende rin sa story at casting needs ng network. Best din ito sa longevity ni Kim Chiu. Si Kim Chiu ay matagal na sa industriya mula pa sa Pinoy Big Brother Teen Edition. Ang bagong primetime show ay parang panibagong test kung gaano pa rin kalakas ang appeal niya sa audience, lalo na sa bagong generation na viewers. Kaya sa kabuuan, hindi lang ito tungkol sa loyalty o favoritism. Mas malawak ito, kasama ang network strategy, fan culture, competition sa TV at career longevity ng artista.